Ako naniniwala yung sabi ng Biblia, totoo eh. Ay, totoo. Eto pa, isang sabi niya, na sa Biblia mo lang naman mababasa ito, hindi mo naman mababasa ito sa iba eh. Sa libro ng mga ni Shoghi Effendi, wala ito eh. Sa Vidas, wala rin ito eh. Alin ito? Basa. Alamin mo ito. Datapwat alamin mo ito, Na? sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Tama ho ba yun? Karamihan sa tao ngayon, maibigin sa sarili. I love my own. I love myself. Ha? Tama, hindi? Ayaw ho kayong pumayag? Marami ngayon, maibigin sa sarili. Learning to love yourself is the greatest love of all. Tama? Kinakanta pa eh. The greatest love of all daw is to love yourself. Ang sabi naman ni Bonifacio ba nagsabi? Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, kundi pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Yun eh, sometime in the 1800, ang pinakadakilang pag-ibig ng 1800, ibigin ng lupang tinubuan. Nung panahon naman ni Kristo, 2,000 years ago, ang pinakadakilang pag-ibig ito. Basa. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ayun. Wala nang dakilang pag-ibig kaysa rito, sabi ni Kristo. Na ibigay niya ang kanyang buhay ng isang tao dahil sa kanyang kaibigan. Ako ikay inyong kaibigan, sabi niya sa mga alagad. Binigay nga niya ang buhay niya. That is the greatest love of all. To offer your life for the sake of your friends. Ha? That was 2,000 years ago. 100 years ago, the greatest love of all is to die for your native land. 100 years later, learning to love yourself is the greatest love of all. Ayan. Tama-tama yung sabi ni Kristo, no? Sa mga huling araw, alamin mo ito. Magiging mapanganib ang panahon. Bakit? Ang tao maibigin sa kanyang sarili. Ang pinakamatinding panganib sa mundo, tao. Naniniwala kayo, pinakamatinding panganib sa mundo, tao. Mahal ang sarili. Yun ang sabi sa Biblia. Darating ang panahon, sa mga huling araw, ang tao maibigin sa sarili. Kaya nga mapanganib ang panahon ngayon eh. Ang mahal lang ng tao, sarili niya eh. Hindi baling matapakan ka sa mukha, basta't siya lang ang maginhawahan. Tuloy. Maibigin sa salapi. Yan, ako, yan ang isa sa mga panganib ng ating panahon. Ang tao matakaw sa pera, maibigin sa salapi. Nako, kahit na ikaw ay mapatay, kumita lang siya ng pera. Kahit masira ang kinabukasan ng mga kabataan, basta't makapag-push siya ng droga, malakas ang kita kasi magtinda ng shabu eh. Hindi naman pati matandang ulyanin at kuba dun sa Novaliches, titinda ng shabu. Eh, hindi nga naman siya hulit, kuba at ulyanin pa eh. Ang tinda pala yung shabu. Eh, hindi na iniisip ng mga tao nagtitinda ng shabu, kung makakapirwisyo sila sa mga kabataan, baka pati anak nila mapirwisyo. Hindi na naisip yon. Basta may pera ron eh, malaking pera yun eh. Kaya, nung araw mga kapatid, iba ngayon eh. Naramdaman ko eh, nung araw ho, ang bahay namin, walang bakal. Wala. Parang yung bahay dito, yung isang ano ito eh, isa sa mga matatandang bahay dito sa Quiapo yan. Bahay ng Lakpil at saka ng mga Bautista ito eh. Historical house yan, may historical marker. Yan yung tapat natin na yan. Tingnan niyo mga bintana, walang bakal. Kapis lang, sasara mo lang paggabi, okay na. Ngayon, lagyan mo na ng bakal, todas ka pa rin. Kaya yung ating mga sambahayan, nagpapakita lang yung bahay lang na tinitira ng tao ngayon, nagpapakitang mapanganib ang ating panahon eh. Bakit? May gwardiya sibil na sa labas, ang bahay pa'y libot ng matataas na pader at napakaraming mga bakal. Bakit? Tama yung sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib.
Dahil ang tao magiging maibigin sa salapi. Ano pa? Tuloy. mayayabang, Upo, yabang. Hindi ko nasasabihin kung sino yung mayayabang. Unang-unang mayabang ngayon, mga pastor. Pero hindi ko nasasabihin. Tuloy. mga mapagmalaki, Mapagmalaki. Ano pa? mapagtungayaw, Nako. Ano pa? masuwayin sa mga magulang, Tama ba? Ano pa? mga walang turing, Walang turing. Tuloy. mga walang kabanalan, Tuloy. walang katutubong pag-ibig, Tuloy. mga walang paglulubag, Hmm. mga palabintangin, Tuloy. mga walang pagpipigil sa sarili, Oh. mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat, Sabi mo na, masasama, ano? Pero may anyo ng kabanalan. Kung tignan mo, parang banal eh. Anyo. Baby, alas 3 pa lang, naka-uniforme ng kay puti-putik, nasa kapilya na eh. May anyo ng kabanalan. May dalang Biblia eh. Ang laman siya bu. Biro mo, hindi niya nabasa sa periodiko. Biblia dala. Yung palang Biblia, binutas doon sa loob. Ang laman siya bu. Yung isa namang pastor, ang laman ng Biblia, barel. Nakaukit doon sa Biblia. Nilapastangan ng salita ng Diyos, nilagyan ng barel. Oh. De may anyo ng kabanalan. Anyo lang. Ulitin. na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. May anyo ng kabanalan, pero wala sa kanya yung kapangyarihan ng kabanalan. Totoo o hindi? Di kayo na ho sumaksi. Pagka totoo, totoo ang sinasabi ng Diyos. Tapos na ba tayo riyan? Di pa ho. Meron pang mga scientific proof of the authenticity of the words of God in the Bible. Sa susunod, magsama kayo ng mga scientist, ng mga doktor, ng mga abogado, at lahat ng klase ng nakakaintindi sa siyensya. Pag-aaralan ho natin how scientific the Bible is. Yung mga nakakaintindi ng siyensya. Sabi kasi nila, yung daw Biblia, hindi scientific eh. I will prove to you that the Bible is a scientific book. It is in harmony with science from Genesis to Revelation.